Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan sa panahon ng habagat, isang babae, na hindi inalintana ang masamang panahon, ang tila baliw na umakyat sa tuktok ng Tagaytay Ridge. Tumingin siya sa paligid ng marikit na tanawin kung saan madalas mangako ang mga magkasintahan, na parang may hinahanap na anino. Matagal siyang naghintay, at sa huli napaluha sa pagkabigo. Nagising si Ana. Nitong mga huling araw, palagi niyang napapanaginipan ang kakaibang panaginip na ito, na labis niyang ikinaiinis. Nakitang mahuhuli na siya sa trabaho, nagmamadaling tumakbo si Ana papunta sa San Isidro High School. Pagdating sa school grounds habang hinihintay ang mga estudyante, si Ana ay puno ng enerhiya. Siya ang PE teacher ng paaralan. Ang lolo niya ang dating chairman of the board, ngunit dahil sa problemang pinansyal kamakailan, naibenta niya ang paaralan. Kaya naman, gulong-gulo ang isip ni Ana kung dapat ba siyang mag-resign. Narinig niya na ang bumili ng paaralan ay si Chairman Sai ng SC Corporation, na siya ring mortal na kaaway ng kanilang pamilya. Ayaw niyang magtrabaho sa ilalim ng kanilang pamamahala. Ang mas ikinababahala niya ay ang lalaking kinasusuklaman niya mula pagkabata, si Miguel Sai, ang posibleng pumalit bilang bagong chairman of the board. Si Miguel at Ana, sa kabalintunaan ng tadhana, ay magkapareho ng kaarawan. Dahil mortal na magkaaway ang kanilang mga pamilya, mula pagkabata ay hindi na sila magkasundo, madalas mag-away, magsuntukan, at magkompetensya sa lahat ng bagay tunay na para silang aso't pusa. Sa mga sandaling ito, kara-rating lang ni Miguel mula sa ibang bansa. Nang malaman niyang binili ng ama niya ang San Isidro High School para makapaghiganti, hindi niya maiwasang isipin na napakaisip bata ng ginawa nito. Dahil lang ito sa noong unang panahon, iisang babae ang minahal ng lolo ni Miguel at lolo ni Ana. Sa huli, ang lolo ni Miguel ang pinili ng babae. Mula noon, nagtanim ng sama ng loob ang lolo ni Ana, at naging magkaaway ang dalawang pamilya. Ngayon, nais ng ama ni Miguel na siya ang pansamantalang mamahala bilang chairman of the board, pangasiwaan ang proyekto na gawing Tagaytay Highlands Golf Course ang paaralan, at kasabay nito, paalisan ang maglolo na sina Ana sa paaralan bilang ganti. Walang interes si Miguel na makisali sa isip batang paghihiganti ng kanyang ama. Bukod pa rito, mas mahalaga, mayroon silang lihim na nakaraan ni Ana kaya ayaw na niya itong makita pa. Nang gabing iyon, nakipagkita si Miguel sa mga matagal na niyang hindi nakikitang kaibigan. Nagkataong nakita niya ang dati niyang kaklase noong high school. Nagtaka ang kaibigan kung bakit ilang taon na siyang hindi dumadalo sa class reunion, pati na rin si Ana. Ngunit noong huling reunion, biglang dumating si Ana. Nang mabanggit si Miguel sa harap niya, nagpakita si Ana ng pagkalito at diretsahang sinabing hindi niya kilala kung sino si Miguel. Napatalsik ni Miguel ang iniinom niyang beer, nang inag ang mga binti sa galit, at napakuyom ang kamao. Matapos ulit-uliting itanong, kinumpirma ng kaibigan na hindi siya naaalala ni Ana. Malakas niyang ibinagsak ang baso ng beer sa mesa, at lumabas sa ulan na walang emosyon ang mukha. Para siyang multo na nagpakita sa tabi ng kama ng kanyang ama sa Manila Doctors Hospital. Ako na ang mamamahala bilang chairman of the board ng San Isidro High School. Hindi alam ni Ana ang mga masasamang bagay na paparating sa kanya. Nawala na ang paaralan. Malungkot siyang tumakbo sa ulan pauwi. Sinabi niya sa kanyang lolo na hindi siya aalis sa paaralan. Dahil nabasa siya ng ulan kagabi, kinaumagahan, nagising si Ana na masama ang pakiramdam. Pinilit niyang pumunta sa banyo para maghilamos, ngunit sa kawalang ingat, nahulog ang contact lens niya sa lababo at naanod sa paisweguan, drain pipe. Napilitan si Ana na isuot ang makapal niyang salamin na may itim na frame papunta sa trabaho. Pinilit niyang maging masigla para sa klase ng PE ng mga babaeng estudyante para sa physical fitness test. Nang lumingon siya, isang bola ng basketball ang lumipad patungo sa kanya, walang mintis, at tumama sa ulo ni Ana. Nagkumpulan ang mga estudyante para tingnan ang kalagayan niya, at sa gitna ng kaguluhan,
Naiapakan at nabasag ang salamin niyang nahulog sa lupa. Nahilo si Ana sa pagkakatama, at dumyugo pa ang ilong. Masama na nga ang pakiramdam niya, pinilit pa niyang pumunta sa banyo para maghilamos. Sira na ang salamin niya at hindi na maisuot, para siyang bulag na nangangapa sa loob ng paaralan. Papunta sa faculty room, nagkasalubong sila ni Miguel na dumating para mag-inspeksyon. Pinandilitan ni Ana ng mata ang lalaki sa harap niya, maliban sa malabong hugis, hindi niya talaga maaninag ang mukha nito. Bilang paggalang, yumuko si Ana at nilagpasan si Miguel. Ang kilos na ito ay nagpatunay na tama ang sinabi ng kaibigan niya, tuluyan na siyang kinalimutan ni Ana. Napakuyong si Miguel ng kamao, nasaktan ang kalooban, at napahawak sa bibig sa hindi makapaniwalang nangyayari. Naaalala pa niya kung paano sila naging magkaaway mula pagkabata, na laging nag-aaway kapag nagkikita. Noong high school, ilang beses siyang pinapunta ni Ana sa classroom pagkatapos ng tanghalian, pero pumunta si Miguel sa basketball court para maglaro. Nagalit si Ana at personal siyang sinundo, pinipingot ang pisngi niya at hinihila ang damit para pasunurin siya. Hinabol ni Ana si Miguel na tumatakbo, ngunit nadapa siya. Nasugatan siya at ay nalalayan ng dalawang matalik na kaibigan papuntang klinik. Sumunod si Miguel, nagrereklamo sa kabagalan niyang maglakad. Narinig ito ng kaibigan niyang si Bea. Hinayla si Miguel, at ipinasan si Ana sa likod niya. Nang magkalapit sila, agad silang lumayo sa isa't isa. Hinawakan ni Miguel ang kwelyo ni Ana at kinaladkad siya papuntang klinik kahit pa sumisigaw ito sa sakit. Nagkataong wala ang clinic teacher. Tinulungan ni Miguel si Ana na linisin ang sugat niya. Tungkol sa pagkakadapa ni Ana, kung dumating lang sana si Miguel sa meeting ng tama sa oras, hindi na sana siya kailangang sunduin pa sa court. Gusto ni Ana na pag-usapan ang pagpapagawa ng class shirt. Kahit hindi siya ang student council president, pinapakialaman niya ang lahat ng malalaki at maliliit na bagay sa klase, at gusto niyang magbigay ng suhestyon kay Miguel ang student council president. Pagkatapos magsalita, umalis si Miguel sa klinik, hindi kinalimutang isara ang pinto para kay Ana. Tumingala siya sa electric fan na marahang humahangin sa mga hibla ng buhok ni Ana. Pumikit si Ana, ninanamnam ang pakiramdam ng marahang hangin. Ang imaheng ito ay tumimo sa puso ni Miguel. Nahulog na ang loob niya kay Ana. Pagkatapos noon, naging espesyal ang pagtingin ni Miguel kay Ana. Nang makita niyang tinutulungan ng ibang lalaking miyembro ng student council, Carlo, si Ana sa paglalagay ng band-aid, nainis siya. Pagkatapos ng meeting, diretsahang sinabi ni Carlo sa harap ng ibang kaklase na sumali siya sa student council dahil kay Ana. Comfortable namang inakbayan ni Ana si Carlo at tinukso, mukhang nabighani ka na sa ganda ni ate. Dahil maganda si ate kaya mo siya gusto, no? Nang marinig ang prangkang pag-amin, hindi makapaniwala si Miguel at napahawak sa bibig. Pauwi, ikinwento ni Ana ang pag-amin ni Carlo kay Bea. Tumingin si Bea kay Miguel na nakaupo sa likuran ng jeepney na may makahulugang tingin. Seryoso ang mukha ni Miguel, kulang na lang ay isulat ang salitang, bad trip, sa noo niya. Pag-uwi sa bahay, hindi siya mapakali, naiinis ang kalooban. Matapos magtapat, inaya ni Carlo si Ana na pumunta sa Maynila sa weekend. Gusto niyang ipasyal si Ana sa University of the Philippines Diliman, ang pangarap niyang unibersidad. Pagkatapos mag-isip, tinanggihan ni Ana si Carlo. Sa ngayon, ayaw pa niyang pumasok sa isang relasyon. Marami ang nanliligaw kay Ana, kapag umalis ang isa, may isang grupo namang darating. Hindi hayagang mapigilan ni Miguel si Ana, kaya ginamit niyang dahilan ang nalalapit na final exams, na hindi dapat ma-distract si Ana sa pag-aaral para pigilan siyang makipag-date. Nag-away na naman sila dahil sa magkaibang pananaw. Ininsulto ni Ana si Miguel, ang pang-anim sa buong batch, na dapat sarili muna niya ang alalahanin, hindi na kailangang mag-alala para sa kanya, ang nangunguna sa batch. Nag-alab ang diwa ng kompetisyon ni Miguel. Nakipagpustahan siya kay Ana, sa final exams na ito, kailangan niyang malampasan si Ana.
Kung matalo siya, tatawagin niyang, ate, si Ana. Kapag nanalo ako, makikipag-date ka sa akin. Mas gugustuhin pa ni Ana na magpakalbo at magmongha kaysa makipag-date kay Miguel. Kaya lalo siyang nagsipag mag-aral sa library, muntik nang makatulog. Si Miguel naman ay hindi nagpatalo, nagbabasa siya kahit saan, kahit kailan. Minsan, sa sobrang pagod, nakatulog siya sa bus. Isang iglap lang, oras na para ilabas ang resulta. Gaya ng inaasahan, si Ana na naman ang nanguna, habang si Miguel ang pangalawa. Pagkatapos ng klase, galit na hinayla ni Miguel si Ana pababa ng sasakyan at dinala sa maliit na parke. Hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Ana, tila may gustong sabihin. Biglang natapos ang alaala. Pagkatapos mag-inspeksyon, aalis na sana si Miguel sa paaralan. Naalala niya ang trato ni Ana sa kanya. Sadya siyang pumunta sa faculty room para tingnan kung talagang hindi siya naaalala ni Ana. Sa mga sandaling iyon, masama ang pakiramdam ni Ana, nakayukyok siya sa mesa at nakatulog. Napanaginipan niya na naman ang katulad na panaginip, sa isang maulang gabi, pumunta siya sa Tagaytay para maghintay. Si Miguel, na laging nasa isip niya, ay sa wakas nagpakita. Hahawakan na sana niya ang mukha nito nang tawagin siya ng katrabaho. Nag-angat ng ulo si Ana, nakita ang matangkad na lalaki sa tabi niya. Inilahad ni Miguel ang kamay para bumati. Lutang pa rin sa panaginip si Ana, walang kamalay-malay na hinawakan ang mukha ni Miguel, at malakas itong pinisil. Tinanggal ni Miguel ang kamay niya, nasaktan sa pagkapisil, at mabilis na tinawag si Ana para magising. Nagising si Ana, isinuot ang salamin, isang reserbang pares, nakita ang mukha ni Miguel, napasigaw sa takot, at paulit-ulit na itinulak si Miguel palayo, sumisigaw habang tumatakbo paalis. Pagkatapos, tiningnan ni Miguel ang namumula niyang pisngi at napangisi, mukhang may naaalala pa rin si Ana tungkol sa kanya. Tuwang-tuwa si Miguel na pumunta sa tatay niya sa Manila Doctors Hospital. Kagabi, sadyang bigla siyang nagpakita sa harap ng ama, nag-alok na pamahalaan ang paaralan, na ikinagulat at ikinabali ng binti ng ama niya. Pinaalalahanan siya ng ama na mag-focus sa pag-develop ng Tagaytay Highlands Golf Course, huwag ma-distract sa mga bagay sa paaralan. Tumango si Miguel, ngunit pagtalikod, hinanap niya ang punong guro at inutos na magbukas ng advanced classes para mapataas ang college entrance rate. Siya ang mamamahala dito. Pagkatapos, espesyal niyang pinaalalahanan ang punong guro na ipatawag ang lahat ng guro sa meeting, kasama si Ana. Napilitang pumunta si Ana, sumisilip sa pinto, ayaw makita si Miguel. Ngunit paglingon, nakita niya ang health teacher, si Mr. Santos. Isang buwan na ang nakalipas, noong lasing siya, nagtapat siya ng pag-ibig dito. Sinabi ni Mr. Santos na bigyan siya ng kaunting panahon. Akala ni Ana ay tinanggihan na siya, kaya labis siyang nalungkot. Ngayong nagkita sila ulit, hiyang-hiya si Ana at mabilis na pumasok sa meeting room. Nang marinig na gusto ni Miguel magbukas ng special class, itinaas ni Ana ang gitnang daliri, sa likod ni Miguel. Iniinsulto siya na wala siyang alam pero nakikialam sa mga gawain ng paaralan. Dati, nahirapan silang kumbinsihin ang mga magulang na huwag magbukas ng special class para pantay ang trato sa lahat ng estudyante. Nag-away na naman sila dahil sa magkaibang pananaw. Ginamit ni Miguel ang kapangyarihan niya, ipinasa ang buong responsibilidad kay Ana, at inaya siyang mananghalian. Sa tingin ko, may utang kang apology sa akin. Galit na nagreklamo si Ana kay Bea na si Miguel ay tuso, walang hiya, at kontrabida. Laking gulat niya nang makita si Bea na may paghanga sa mukha, idineklara na gwapo si Miguel at type niya ito. Tahimik na umalis si Ana. Para iwasan si Miguel, umuwi siya para mananghalian. Pagpasok sa bahay, nakita niya ang lolo niyang nag-aayos ng washing machine. Tumakbo siya at niyakap ito mula sa likod, naglalambing na lutuan siya ng tinulang manok. Laking gulat niya nang iangat ang ulo at makita si Miguel na may nagtatakang mukha.
Nahulaan pala ni Miguel na uuwi si Ana kaya dumalaw siya sa lolo niya, ngunit aksidenteng nabasa ng tubig mula sa pandilig ng halaman ng lolo. Pinilit ni lolo na manatili si Miguel para mananghalian. Umupo si Ana sa tabi, ngumunguya ng pagkain habang masamang nakatitig kay Miguel, hindi kinalimutang insultuhan siya na pagkatapos ng maraming taon, tumanda na siya at kumulubot na ang mukha. Hindi makapag-react si Miguel sa harap ni lolo. Pagkatapos kumain, sinadya niyang asarin si Ana, binanggit ang mainit na yakap nito kanina. Nagngingit-ngit sa galit si Ana, tinanong si Miguel kung bakit kailangan pa silang mananghalian ng magkasama. Ang totoo, gusto lang malaman ni Miguel kung bakit pinisil ni Ana ang mukha niya. Tumahimik si Ana sandali, tumalikod, at umalis. Ngunit sinundan pa rin siya ni Miguel hanggang sa paaralan, tinanong kung ano ang pakiramdam niya na makita siyang muli. Naiinis na ako sa'yo pagkakita ko pa lang. Alam ni Ana na may sama pa rin ng loob si Miguel sa kanya. Sinabi niyang huwag nang ungkatin ang nakaraan, na ang relasyon lang nila ay guro at chairman of the board. Nang marinig ito ni Miguel, sinabihan niya si Ana na huwag nang pisilin ang mukha niya, yakapin siya, o gumawa ng anumang nakakahiyang bagay na tulad noon. Sa hapon, nagtipon ang mga high school teachers para magbalik tanaw. Bukod kina Miguel at Ana, nandoon din si Clara, dati nilang kaklase. Si Clara ay math teacher na ngayon at dating may gusto kay Miguel. Nang gabing iyon, naalala ni Miguel ang pagkakayakap sa kanya ni Ana, may kakaibang naramdaman. Naalala rin ni Ana ang tingin ni Miguel sa kanya noon, hindi siya nakatulog buong gabi. Sa PE class, may bagong student teacher, si David, na balita'y national swimming athlete. Lahat ay gustong makita siya, tanging si Ana lang ang mukhang walang pakialam. Pero, nakilala ni David si Ana, at hindi maalis ang tingin nito sa kanya. Pagkatapos, hinanap ni Ana ang impormasyon tungkol kay David habang kumakain sa kantin. Ikinwento niya ito sa mga katrabaho. Dumating si Miguel na may dalang tray ng pagkain. Nang magkita sila, pareho silang napangiwi. Si Clara, na nakaupo sa tapat ni Ana, ay titig na titig kay Miguel, at sinamantala ang pagkakataon na ayain si Miguel na mamasyal. Nainis si Bea nang makitang si Clara, na kaibigan ni Ana, ay sumisip-sip kay Miguel. Nagpasya siyang ayain si Miguel sa get-together nila mamayang gabi. Hinanap ni Bea ang dati nilang high school teacher at pinakiusapan itong ayain si Miguel. Habang nag-uusap sila, dumating ang magulang ng isang estudyante ni Ana. Naalala ng teacher na may salamin na kilalang mahirap kausap ang inang ito. Totoo nga, paulit-ulit na pinakiusapan ng magulang si Ana na ipasok ang anak niya sa special class. Doon umikot ang usapan. Si Miguel, na nasa kabilang opisina, ay nagkunwaring nagtatrabaho pero sa totoo lang ay sinasamahan niya si Ana sa kabila ng manipis na pader. Nang makitang gabi na, nagkunwari siyang nag-uunat-unat at lumabas ng pinto para sumilip sa loob. Inaantok na si Ana sa kausap, pilit na idinidilat ang mga mata. Tiningnan niya ang telepono, malapit ng mag-alas 9 ng gabi. Sa wakas, natapos din ang magulang. Nang makitang pauwi na si Ana, kinuha rin ni Miguel ang folder niya at sumunod sa likod. Napansin ni Ana na hindi papunta sa restaurant ng get-together ang direksyon ni Miguel. Sasabihin sana niya sa mga guro na may lakad siya ngayong gabi. Pagkasabi nito, biglang lumingon si Ana. Dahil dito, mabilis na tumakbo si Miguel habang nagkukunwaring may kausap sa telepono ng mahina. Pagdating sa kalsada, nagkunwari siyang kalmadong naglalakad sa unahan ni Ana. Nang makitang pareho sila ng direksyon, nahulaan ni Ana na pupunta rin siya sa get-together, kaya inutusan niya itong huwag pumunta. Sa lahat ng bagay, pwede silang mag-away. Kung ayaw ni Ana na pumunta siya, lalong hindi siya papayag na hindi pumunta. Pagdating sa lugar ng get-together, lasing na ang mga guro, umaapaw ang San Miguel Beer, naglalaro ng tanungan. Ang tanong, gusto mo bang makipag-date sa katrabaho? Sagot ni Miguel, hindi.
Dapat paghiwalayin ang trabaho at personal na buhay. Si Ana naman, na may gusto kay Mr. Santos na nakaupo sa tapat, syempre hindi tutol sa office romance. Lumipat ang mga lasing na katrabaho sa pagtatanong tungkol sa nararamdaman niya kay Miguel. Nagalit si Ana, pinagsabihan sila na kung ano-ano ang iniisip. Pagkatapos magsalita, lumabas si Ana para magpahangin. Sumunod agad si Mr. Santos. Sinundan ng tingin ni Miguel ang dalawang papalayong anino. Pumunta sina Ana at Mr. Santos sa isang maliit na eskinita, kung saan nagkataong naninigarilyo si Miguel. Nang makita silang paparating, mabilis siyang nagtago sa kabilang eskinita at palihim na nakinig sa usapan. Tungkol sa pagtatapat ni Ana, ibinigay ni Mr. Santos ang sagot niya, hindi na siya bata, kaya maingat siya sa mga relasyon. Ilang araw niyang pinag-isipan, at pakiramdam niya'y hindi siya karapat-dapat para kay Ana. Alam na ni Ana na tatanggihan siya, at dahil sa mga hindi magandang nangyari kamakailan, hindi niya napigil ang mapaluha. Pagkatapos magsalita, unang umalis si Mr. Santos, iniwan si Ana para kumalma. Pinunasan ni Ana ang luha at pumasok pa lalo sa eskinita. Natakot si Miguel na makita siya, umatras siya ng paatras, ngunit natapilok at nahulog sa malalaking basurahan, mga basurahan. Narinig ni Ana ang ingay, hindi nagpadalos-dalos. Hirap na hirap si Miguel na makaalis sa mga basurahan. Sa huli, napilitan siyang tawagin si Ana para humingi ng tulong. Hiyang-hiya si Miguel, hindi makatingin kay Ana na papalapit. Ngunit kailangan niya talaga ng tulong ngayon. Pagdating ni Ana sa harap niya, inakusahan siyang naninilip. Sinubukan ni Miguel na magpaliwanag, pero ayaw makinig ni Ana. Nagalit siya at umamin na narinig niya ang lahat, at nagtanong, anong karapatan niyang tanggihan ka? Nahiya si Ana na nakita ni Miguel ang kahinaan niya. Nagalit siya kay Miguel, galit na galit ako sa'yo. Nasusuka ako kapag nakikita kita. Nag-away sila hanggang sa tumakbo palayo si Ana. Noon lang napagtanto ni Miguel na nasa loob pa rin siya ng mga basurahan. Gusto niyang umiyak pero walang luhang lumalabas. Pinilit niyang makaalis mag-isa. Malakas niyang inalag ang katawan, nahulog sa lupa, at sa wakas ay nakalaya, puno ng alikabok at tuyong dahon ang katawan. Bumalik siya sa restaurant, narinig ang boses ni Ana mula sa loob, kahit kami na lang ni Miguel ang matira sa mundo, hinding-hindi kami magiging kami. Napakuyong si Miguel ng kamao, napipilitang tumawa sa sinabi ni Ana. Nag-iba ang usapan ng mga guro, napunta sa puno ng bougainvillea sa paaralan. May isang puno raw doon na namumulaklak depende sa nararamdaman. Sinabi ni Ana na malamang hindi na mamumulaklak pa ang bougainvillea na iyon. 4 na taon na yang walang kibo. Sadyang kontra na naman si Miguel sa kanya, buong kumpiyansang iginiit na mamumulaklak ang bougainvillea na iyon. Naulit na naman ang eksena. Nagpustahan sila kung mamumulaklak ang puno. Kapag hindi yan namulaklak, magre-resign ako bilang chairman of the board. Ganti ni Ana. At kapag namulaklak, may kumpiyansang ngumiti si Miguel. Makipag-date ka sa akin. Noong taon ding iyon, nagpustahan din sila gamit ang final exams. Sa huli, nanalo si Ana. Tinawag siyang, ate, ni Miguel sa duyan sa maliit na parke, at sinamantala ang pagkakataon para magtapat at ayain siyang makipag-date. Napagtanto niya, palagi siyang nasa paligid ni Ana. Kapag hindi niya ito nakikita, hinahanap-hanap niya. Ito pala ang pakiramdam ng may gusto sa isang tao. Noong araw na iyon, nang marinig niyang inaya ni Carlo si Ana papuntang Maynila, ginawa niyang dahilan na uulan daw ng malakas sa weekend, pinagsabihang manatili na lang sa bahay. Tila hindi naintindihan ni Ana ang ibig niyang sabihin, tumalikod ito at hinanap si Bea. Noong weekend na iyon, nanunood si Miguel ng balita nang mabalitaang naaksidente ang isang bus papuntang Maynila. Nag-alala siyang baka sakay si Ana, patakbong pinuntahan ang mga ospital sa Maynila. Sa huli, nakita niya si Carlo na ginagamot at nalamang dahil malapit na ang finals, palaging nasa library si Ana para mag-review.
Nagmamadaling tumakbo si Miguel papuntang library at nakita si Ana na nakakatulog sa hagdan. Bumalik sa kasalukuyan. Nagkasagutan na naman sila, na pumukaw sa diwa ng pakikipaglaban ni Ana. Tinitigan niya ng masama si Miguel at tinanggap ang pastahan. Tinanggap ni Ana ang hamon ni Miguel. Nagkatinginan sila na may nag-aalab na determinasyon sa mga mata, desididong manalo. Laking gulat nila. Kinabukasan, kumalat na sa buong paaralan ang tungkol sa pastahan. Naging usyoso ang mga estudyante, binantayan ang bougainvillea, at sabay-sabay na sinabing dapat, ikasal, si Ana kay Miguel. Mayabang na pumasok si Miguel sa opisina. Biglang tumawag ang ama niya, gustong magdaos ng isang magarbo at engranding inaugurasyon para sa kanya, para mapahiya ang lolo ni Ana. Hindi mapilit ni Miguel ang ama. Kaya nakiusap na lang siya sa department head na gawing sikreto hanggat maaari ang paghahanda. Hindi nagtagal, ipinasa sa Creative Club ang responsibilidad sa inaugurasyon. Hinanap ng department head si Ana, pinakiusapang imbitahin si Mr. Santos, health teacher, para sa isang meeting tungkol sa inaugurasyon. Lakas loob na pumasok si Ana sa clinic, hindi na pinahintulutan pang mag-react si Mr. Santos. Sinabi agad ang pakay, hindi kinalimutang magreklamo na si Miguel ay puro pabigat lang. Mas mabuti pang putulin na lang yung puno kaysa hayaang maupo si Miguel. Biglang sumulpot si Miguel sa likuran niya, tinukso si Ana na gulong-gulo ang isip dahil sa pastahan. Siya raw ay matagal nang kinalimutan iyon. Pagkatapos, binalaan niya si Ana na huwag gagawa ng anumang kababalaghan sa bougainvillea, saka ito pinalayas. Pagkaalis ni Ana, nakaharap na naman ni Miguel ang karibal. Nagmeeting ang mga miyembro ng departamento. Gaya ng dati, ipinasa ng department head kay Ana ang pagpaplano ng inaugurasyon, at maingat pang ipinaliwanag sa tatlong natira na sila ay sobrang busy, si Ana lang ang walang ginagawa. Ayaw ni Ana na maghanda para sa inaugurasyon ni Miguel. Walang nagawa ang department head kundi makiusap sa vice principal. Kasabay nito, pinuntahan ni Clara si Miguel. Hindi niya maintindihan kung bakit nakipagpustahan na naman ito kay Ana. Natatakot si Clara na magkabalikan sila, kaya lakas loob siyang nagtapat kay Miguel. Natatakot siyang manalo si Miguel sa pastahan. Noong high school, lihim na sinabi sa kanya ni Ana na naging sila ni Miguel ng 3 buwan, ngunit naghiwalay dahil umalis si Miguel. Walang pakialam si Miguel sa pagtatapat ni Clara, ngunit napansin niya ang pagsisinungaling ni Ana tungkol sa 3 buwang relasyon nila. Galit siyang hinanap si Ana, ngunit laking gulat niya nang hilahin siya ni Ana pababa sa sahig. Narinig pala nilang sinisiraan siya ng vice principal sa department head, pinakuna na sarili lang ang iniisip, dahil may alitan sila ni Miguel kaya ayaw magplano ng inaugurasyon, at iniinsulto pa na ano bang pinagkakaabalahan ng isang PE teacher, puro dahilan lang daw. Nang makaalis ang dalawa, hiyang-hiya si Ana at mabilis na umalis. Pagbalik sa opisina, masama ang loob ni Ana, napabuntong hininga. Dumating na naman ang vice principal, inutusan siyang pumunta sa sentro ng syudad para bumili ng mga mamahaling prutas, Guimaras mangoes, Davao lanzones, at kailangan pa niyang personal na iuwi ito sa paaralan. Kinuha ni Ana ang credit card ng vice principal, desididong gumanti. Pagkaalis ni Ana, pinuntahan ni Miguel ang vice principal para tulungan si Ana. Nagpa siyang kumuha ng external organizer para sa inaugurasyon, at hindi na ipapahawak pa kay Ana ang gawain. Pumunta sina Ana at David sa tindahan ng prutas, walang pakundangang bumili ng sandamakmak na mamahaling prutas, at ipinahatid pa ito sa opisina ng vice principal. Pagkatapos, buong puso niyang pinabuhat kay David ang isang pakwan. Nang makita ng vice principal ang credit card statement, napanganga ito sa gulat. Pauwi, dumaan si Ana sa pamilyar na kagubatan, dinala si David sa lawa sa loob ng gubat para kumain ng pakwan. Bumili si David ng beer, San Miguel Pale Pilsen. Nagpahinga si Ana sa tabi ng lawa. Paglingon niya, biglang sumulpot si Miguel.
Nagkataon pa lang napadaan si Miguel sakay ng kotse malapit sa lawa, naalala ang mga lihim nilang tagpuan ni Ana noong high school. Palaging pinupuntahan ni Ana ang loang ito, na sinasabing may multo, aswang o kapre, at walang ibang naglalakas loob na pumunta, para sa kanilang mga date. Bumalik ang oras sa nakaraan. Matapos tanggihan ang panliligaw ng isang lalaking kaklase, tinanong ni Ana kung bakit siya nito nagustuhan. Sinabi ng lalaki, araw-araw niya itong naiisip ng maraming beses, iyon daw ang pag-ibig. Nagising ang diwa ni Ana sa sinabi nito. Sa tuwing naiisip niya si Miguel, gumuguhit siya ng isang linya. Nang makitang puno na ng guhit ang papel, sinabihan niya ang sarili na nababaliw na siya, bakit niya magugustuhan si Miguel. Pagkatapos, nang harapin ang pagtatapat ni Miguel sa duyan, naintindihan na ni Ana ang nararamdaman niya, at pumayag na makipag-date dito. Dahil magkaaway ang kanilang pamilya, para maiwasan ang mga kamag-anak at kaklase, palihim silang nagkikita sa ilang nalawa na pinamumuguran daw ng multo. Komportableng nakahiga si Ana na nakaunan sa hita ni Miguel. Pinapayungan siya ni Miguel mula sa araw. Ninanamnam ng magkasintahan ang tahimik at masayang sandaling iyon. Madalas ay dailan ni Ana na pupunta siya sa library para makasabay si Miguel sa bus papuntang Batangas, maglakad-lakad sa dalampasigan ng magkahawak kamay, mag-aral ng magkasama sa library, at kumain ng masasarap na pagkaing kalye, isaw, kwek-kwek. Siyempre, pagkatapos ng mga matatamis na sandali, mayroon ding maliliit na pag-aaway. Masyadong abala si Miguel sa paglalaro ng basketball, nakalimutan ang date nila ni Ana. Pinapili siya ni Ana, date o basketball. Nang hindi sumagot si Miguel, galit na umalis si Ana, sinabihang huwag na siyang kontaken pa. Maghapon hanggang gabi ang galit ni Ana, hindi pa rin nagpakita si Miguel. Inis siyang humiga sa kama. Pagkahiga niya, may narinig siyang tunog ng batong tumatama sa bintana. Agad na nagliwanag ang mukha ni Ana. Naghintay muna siya sandali bago buksan ang bintana. Nagpunta na naman sila sa lawa ng hating gabi. Nangako si Miguel na hindi na siya maglalaro ng basketball ngayong taon, mananatili lang siya sa tabi ni Ana. Kasabay nito, sinabi niyang hindi rin tumupad si Ana sa usapan, malinaw na sinabi niyang kapag 3 bato na ang naibato niya, bubuksan na ni Ana ang bintana, pero mahigit 7 bato na ang naibato niya ngayong gabi. Inilahad ni Miguel ang kanyang hinliliit para makipag-pinky promise kay Ana, na simula ngayon, pareho na nilang tutuparin ang mga pangako. Sa malamlam na liwanag ng gabi, tinitigan ni Miguel si Ana, hindi napigil ang lumapit. Sa mahalagang sandali, hindi napigil ang humalakhak ni Ana. Wala nang pakialam si Miguel, kusa niyang hinalikan si Ana, natupad ang kanilang unang halik. Kinabukasan, nagpiknik ang barkada. Si Miguel, na naatasang magdala ng instant noodles, instant pansit canton, ay kimchi, o baka dapat ibang bagay, tulad ng maling soft drinks o chichirya, ang nadala. Nagpresenta si Ana na bumili sa kalapit na supermarket. Napansin ni Bea na nagde-date na ang dalawa, tinapak si Miguel sa balikat at sinenyasang sumama. Sumunod si Miguel sa kanyang girlfriend. Nang makalayo na sila sa mga kaibigan, magkahawak kamay silang masayang pumunta para bumili ng noodles. Pagkatapos bumili ni Ana, paglabas pa lang niya ng tindahan, nakita niyang may nagtatapat na babae kay Miguel, at tinanggap pa nito ang dessert, leche flan, na gawa mismo ng babae. Nagalit si Ana dahil dito. Ipinaliwanag ni Miguel na may tumawag na estudyante na nagtatanong kung nasaan siya. Sinabi niya ang lokasyon niya, hindi niya inaasahang ang babaeng nagtatapat pala ang darating. Para kay Ana, hindi dapat tumanggap ng regalo ang boyfriend niya. Para kay Miguel, nilinaw na niya sa babae na hindi niya tatanggapin ang pagtingin nito, tinanggap lang niya ang regalo para hindi ito mapahiya. Nag-away ng malaki ang batang magkasintahan. Muling sinabi ni Ana kay Miguel na huwag na siyang kontaken pa. Galit na umuwi si Ana, sakto namang nakita niya ang isang ambulansyang dumaan. Kanina lang pala,
pumunta ang ama ni Miguel para makiusap sa lolo ni Ana na ibenta ang lupa para makatulong sa naluluging kumpanya nito, ngunit tinanggihan siya ng lolo. Biglang na-stress ang ama ni Miguel at hinimatay doon mismo. Nakita ni Ana na isinakay sa ambulansya ang ama ni Miguel, kasama si Miguel sa tabi nito. Aksidenteng nahulog ang telepono niya sa lupa at nasagasaan ng sasakyan. Pagkatapos noon, hindi na pumasok si Miguel sa paaralan. Hindi na rin siya makontak ni Ana. Nalaman ni Bea mula sa tsismis na inilipat ang ama ni Miguel sa isang ospital sa Manila dahil sa problema sa negosyo, at nakumpiska na rin ang kumpanya nito. Walang makakontak sa pamilya ni Miguel. Sobrang nami-miss ni Ana si Miguel, hindi mabilang na beses siyang tumawag pero hindi pa rin marinig ang boses nito. Humagulgol si Ana, napayukyok sa desk at nakatulog. Kinabukasan, nagkaroon siya ng mataas na lagnat. Nagpahinga si Ana sa kama hanggang gabi. Pagmulat niya, nakita niyang nakaupo sa tabi niya si Clara. Alam ni Clara ang nangyari, ramdam niyang sobrang lungkot ni Ana. Hindi na napigilan ni Ana ang emosyon, sinabing nami-miss niya si Miguel, pero hindi ito tumatawag pabalik, siguro galit na ito sa kanya. Lumuluha si Ana, umiyak hanggang sa mapagod at makatulog muli. Habang nakikinig kay Ana, malalim ang iniisip ni Clara na nakaupo sa tabi. Napansin niyang nag-vibrate ang telepono ni Ana, isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Pagkatapos ibaba ang tawag, may dumating na text message agad, nagsasabing si Miguel ito, kakabili lang ng bagong telepono, at agad na kinontak si Ana. May sariling balak si Clara, may gusto siya kay Miguel at ayaw niyang maging karibal si Ana. Kaya, nag-text siya kay Miguel gamit ang pangalan ni Ana, sinabing huwag na siyang kontaken pa, saka blinak ang numero ni Miguel. Walang kamalay-malay dito, palaging malungkot si Ana. Narinig niya sa radyo na magkakaroon daw ng malakas na ulan sa Maynila sa hapon, first heavy rain of the season. Naalala ni Ana ang pangako nila, kung sakaling maghiwalay sila sa anumang dahilan, magkikita sila sa tuktok ng Tagaytay Ridge sa unang araw ng malakas na ulan ng season. Dahil dito, pumunta si Ana sa terminal ng bus at sumakay papuntang Tagaytay. Kasabay nito, pumunta rin si Miguel para hanapin si Ana, dala ang pulang scarf na siya mismo ang gumantsilyo. Tuluyan silang nagkasalisihan. Ang isa'y nagbato sa ilalim ng bintana ng babae, hindi mabilang na bato ang ibinato pero walang sumasagot, naghintay sa labas buong gabi, saka itinapon ang scarf sa basurahan. Ang isa na may naghintay sa tuktok ng Tagaytay buong gabi, hanggang sa maubos ang luha, hindi pa rin dumating ang minamahal. Bumalik ang oras sa kasalukuyan. Nagkita silang muli sa tabi ng lawa. Dala ang mga hindi pagkakaunawaan ng nakaraan, hindi maiiwasan ang pagtatalo. Galit na umalis si Miguel. Ngunit nang madulas si Ana at mahulog sa lawa, agad siyang sumugod, walang sabi-sabi, tumalon sa tubig. Si David, na may bilis ng 100 metro sprint, ay tumalon din. Mabuti na lang at hindi malalim ang tubig. Pareho silang naging basang sisiw. Pagkatapos, nagmatigas pa si Miguel, sinabing nadulas lang din siya. Marahil dahil sa ginawa ni Miguel, kusang nag-alok si Ana na siya na ang mamahala sa organisasyon ng inaugurasyon niya. Labis itong ikinatuwa ni Miguel, at espesyal pang inutusan si Ana na regular na mag-report sa kanya tungkol sa trabaho. Araw at gabi si Ana naghahanda ng plano para sa seremonya, ngunit ilang bersyon na ang nagawa niya. Hindi pa rin kontento si Miguel, na parang sadya siyang pinahihirapan. Gumawa siya ng iba't ibang dahilan para ipaulit ito. Nagngingit-ngit sa galit si Ana pero nagtiis na lang. Si Miguel naman ay tuwang-tuwa sa loob-loob, at lalo pang umabuso. Inutusan niya si Ana na samahan siyang mag-inspeksyon sa gymnasium kung saan gaganapin sana ang inaugurasyon. Nang makitang luma na ang bubong at may tumutulo, inutusan niya si Ana na kumuha ng hagdan. Kusang tumulong si David kay Ana. Nakita ni Miguel na nagkatinginan sila, nagseselos siya. Hindi nagtagal, dumating sina David at Bea dala ang hagdan para tumulong.
Kumpiyansang umakyat si Miguel sa hagdan, muntik nang mahulog. Mabuti na lang at nahawakan ni Ana ang hagdan. Nakita ni Bea ang eksena. Nag-imagine ng isang romantikong eksena na parang K-drama. Sinalo ni Ana si Miguel na nahuhulog, nagkatitigan sila, may kislap ng pag-ibig. Inirapan ni Ana ang kaibigang mahilig sa romance, sinabing sa ganitong sitwasyon, siguradong iiwas ang bida. Kung hindi, pareho silang masasaktan, wala nang oras para sa pagmomoment. Hindi inaasahan, pagkatapos lang noon, isang estudyante ang aksidenteng nakatama ng bola ng basketball sa hagdan. Nawalan ng balanse si Miguel at nahulog. Nang makita si Ana, sinubukan pa niyang umikot para yakapin ito at bumagsak sila sa gym mat. Gaya ng sinabi ni Bea, nagkatitigan sila, nahihiyang mabilis na umiwas ng tingin. Maghapon silang abala, nagutom si David. Inaya siya ni Ana na kumain sa bahay nila. Gusto ring sumama ni Miguel pero tinanggihan siya ng harapan. Nagalit siya, hinawakan ang nabaling tadyang, sprained waist, pumunta sa harap ng bougainvillea. In-imagine itong namumulaklak, saka binuhusan ng isang bote ng mineral water ang puno, at umalis ng may dalawang isip. Kasabay nito, pumunta si David sa bahay ni Ana, ipinakita ang galing sa pagluluto. Hindi lang masarap na sinigang na baboy ang niluto niya, pinasaya pa niya si Lolo. Nagtawagan silang, bro, masayang nagkwentuhan. Lumipas ang oras, dumilim na. Hinatid ni Ana si David sa terminal para sa huling biyahe ng bus. Habang naghihintay ng bus, tinanong ni Ana kung hindi ba mahirap para sa kanya na malayo ang bahay at araw-araw na bumiyahe. Gusto ni David magtrabaho sa paaralan na iyon, kahit may mga mahihirap na gawain, handa siyang gawin ito nang walang pagod. Patunay iyon na mahal niya talaga ang trabaho. Ang sinabi ni David ay nagpaalala kay Ana ng ilang bagay. Bigla niyang napagtanto kung sino ang kaharap niya. Naalala ni Ana ang madilim na panahon, kaka-graduate lang niya pero maputi na ang buhok niya, humina na rin ang mata. Dahil lang ito sa noong nagsisimula pa lang siyang magtrabaho, tinulungan niya ang isang katrabaho na hinaras ng isang company representative, isinapubliko ang pangyayari. Laking gulat niya, para ma-promote, tinraidor siya ng katrabaho, sinabing walang ganoong nangyari. Natanggal si Ana sa trabaho at kinasuhan pa ng kumpanya. Bukod pa roon, kamakailan lang ay namatay ang mga magulang niya sa isang aksidente. Sa burol, ibinalita ng mga tabloid na ginamit daw ng ama ni Ana ang posisyon para mangurakot ng pera mula sa pondo ni Lolo. Matapos ang sunod-sunod na dagok, nawalan ng ganang mabuhay si Ana, pumunta sa rooftop ng ospital, Manila Doctors Hospital. Sa ospital ding iyon, si David, na kada rating lang bilang national athlete, ay kinailangang magretiro dahil sa injury, hindi na makakalangoy pa. Bagsak ang loob, umakyat din siya sa rooftop, sakto namang nakita niya si Ana na maputi ang buhok na nakatayo sa tabi. Sa pagmamadali, tinawag niya itong, Lola, na ikinagalit ni Ana at sinigawan siya. Nang makaupo na sila sa gilid ng rooftop, isang hakbang na lang mula sa kamatayan, unti-unting nawala ang pagnanais nilang mamatay. Nag-usap sila, ibinahagi ang kani-kanilang mga problema. Hindi na makakalangoy si David, si Ana naman ay nawalan ng mga magulang at nawalan ng kontak sa lalaking mahal niya. Ang kalungkutan ay lalong nagtulak sa kanila na tumalon. Uminom si David ng isang lata ng beer para lakasan ang loob. Pagkainom niya, nahilo siya at natumba paabante. Sakto namang may humila sa kanila mula sa likuran. Sabay silang nawalan ng malay. Ang nagligtas sa kanila ay si Miguel. Pagkamatay ng mga magulang ni Ana, pumunta siya sa pintuan ng kwarto nito sa ospital, tinitingnan siya, ngunit walang lakas ng loob na magpakita. Isang beses, nang makitang wala si Ana sa kwarto, hinanap niya ito kung saan-saan, at nakita silang dalawa na nakaupo sa gilid ng rooftop. Mabuti na lang at dumating siya sa tamang oras, na iligtas silang pareho. Bumalik ang oras sa kasalukuyan. Hinanap ni Lolo si David sa terminal, na-miss nito ang huling bus, kaya napilitang makitulog sa bahay ni Ana.
Kinaumagahan, pinuntahan ni Miguel si lolo ni Ana, nakiusap na dumalo ito sa inaugurasyon. Nagplano na ang ama ni Miguel na ipahiya si lolo sa seremonya. Nang marinig ito, nagmamadaling pumunta si Miguel sa bahay ni Ana. Nagkataon namang nakita niya si David na pababa mula sa itaas, nakangiting bumabati ng magandang umaga. Naintindihan ni Miguel ang lahat, inisip na kung na-miss nito ang huling bus, dapat nag-taxi na lang ito pauwi. Pansamantalang pinigilan ni Miguel ang selos, pinayuhan ang ama na huwag nang magtanim ng galit kay lolo ni Ana. Nahulaan pa niya na kapag gumaling na ang paa ng ama niya, aagawin nito ang posisyon niya bilang chairman, siya mismo ang mamumuno para makapaghiganti. Habang iniisip kung paano haharapin ang problema sa ama, hindi niya makalimutan ang paglabas ni David sa bahay ni Ana. Habang nagjo-jogging, napagkakamalan niyang si David ang mga dumadaan. Sa paaralan, palihim niya itong tinitingnan. Habang nagtatrabaho, naghahalucinate siya, ibinato ang hawak na ballpen sa imaginary image ni David, bumubulong sa sarili, bakit hindi ka nag-taxi? Mabilis na lumipas ang panahon, dumating ang araw ng inaugurasyon. Ginamit ni Miguel na dahilan ang tumutulong bubong ng gymnasium, hindi raw ligtas, kaya inilipat ang venue sa maalikabok na school grounds. Pagkatapos, nagpadala si Miguel ng sasakyan para sunduin ang mga taga-baryo para manood ng mga bulaklak, namulaklak na ang bougainvillea, kumain ng masasarap na pagkain, merienda, at binigyan pa sila ng kaunting pera, balato. Ayon sa orihinal na plano, inimbitahan ng ama ni Miguel ang mga taga-baryo para ipahiya si lolo sa harap ng lahat. Pagdating ng ama ni Miguel, dinala naman ni Miguel ang mga reporter, press, para kunan sila ng litrato. Kapag nailathala na sa dyaryo ang pagiging chairman niya, hindi na madaling maaga ng ama niya ang posisyon at lihim na makaganti kay lolo ni Ana. Nakaayos na ang lahat, nagsimula na ang inaugurasyon. Una, nagbigay ng parangal ang vice principal sa mga estudyanteng may natatanging Chengji, academic achievement. Umihip ang hangin, tinangay ang tarpaulin at bumalat sa vice principal, na ikinatawa ng mga guro at estudyante. Sumunod ang masiglang pagtatanghal ng school band sa halip na boring na school hymn, tumugtog sila ng isang sikat na OPM rock song. Napahiya ang ama ni Miguel, habang si Miguel at si lolo naman ay sumasabay sa tugtog. Pagkatapos ng musical performance, si Miguel na ang magsasalita. Sadyang pinatagal niya ang oras. Pagod na ang mga guro at estudyante sa ilalim ng araw. Pati ang tatay ni Miguel ay nagsisimula ng antukin. Nang matansya niyang sapat na ang oras, tinapos ni Miguel ang kanyang talumpati at inanunsyo na ang susunod ay ang kanyang ama na aakyat sa entablado. Nagsimulang magreklamo ang mga estudyante sa pagod. Napilitan ang ama ni Miguel na kumaway at ideklarang tapos na ang seremonya ng mas maaga. Sa ganitong paraan, matagumpay na napigilan ni Miguel ang kanyang ama na ipahiya si lolo ni Ana. Sa gabi, nagkaroon ng salo-salo ang mga guro. Sa party, nag-usap sina Ana at David, nabanggit na matagal na pala silang magkakilala. Nakita ito ni Miguel, itinaas ang baso para ibahin ang usapan, at nakipagtagay sa lahat. Pagkatapos ng ilang baso ng San Miguel, medyo nalasing siya at inihatid ni David pauwi. Galit pa rin ang ama ni Miguel, nagdesisyong palayasin siya sa bahay. Bago pa man ito magawa ng ama, nahimasmasan na si Miguel, nag-impake ng gamit, at umalis. Lumipat siya para tumira kasama si David, sa bahay ni Ana. May kwarto sa bahay ni Ana para sa mga gurong pansamantalang nanunuluyan, at bilang chairman of the board, kwalipikado rin si Miguel na manatili doon. Dumating si Miguel na may dalang 2 malites sa harap ng pinto ni Ana. Pagkapasok pa lang, nag-agawan na sila ni David sa malinis na kwarto na naihanda na. Walang gustong magpatalo sa dalawang magkaribal. Sa huli, natalo si Miguel sa Jack and Poy kay David sa isang iglap. Napabuntong hininga si Miguel at nagtungo sa maalikabok na kwarto. Narinig na naman niya ang tawanan at paghahabulan ni Ana at David sa labas na naglalaro ng tubig. Kumulo ang dugo niya sa selos,
Padabog niyang isinara ang bintana. Nang maglaro na sila ng Jack and Poy para malaman kung sino ang pupunta sa supermarket, sumali siya at sa huli, nakuha niya ang pagkakataong makasama si Ana. Nag-asaran sila sa buong daan. Inilabas pa ni Ana ang nakakahiyang kwento ni Miguel noong bata pa ito, umiyak daw ito nang masuntok ng kalaro. Kahit naiinis si Miguel, nang makita niyang nag-aalangan si Ana sa pagpili sa 2 kahon ng polvoron, kusa siyang lumapit. Sa tuwing nag-aalangan ka, palaging almond flavor ang pinipili mo. Alam na alam ni Miguel ang lahat ng gusto ni Ana. Naantig si Ana, kusang nag-abot ng isang chocolate para tikman niya. Pagbalik sa bahay, naghanda si David ng masaganang hapunan. Tinikman ni Miguel ang isang katsarang sinigang na baboy. Agad siyang namangha na parang ito na ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya, pero sinabi niyang, pwede na. Laking gulat ng lahat, naubos niya ang laman ng buong kaldero. Pagkatapos kumain, naghuhugas ng pinggan sina Miguel at Ana. Sadyang nilakasan ni Lolo ang boses patungo sa kusina. Tinanong si David kung okay lang ba sa kanya na makipag-date sa babaeng mas matanda sa kanya. Nahulaan ni Miguel na gusto ni Lolo na maging sila ni David at Ana. Nang marinig pa niyang sinabi ni Ana na okay lang sa kanya si David, parang bata siyang nagwisik ng tubig sa mukha ni Ana at galit na umalis. Para makipagkumpetensya sa karibal, kinuha ni Miguel ang lumang toolbox, sinimulang ayusin ang pinto at ang ilaw sa kisame, pinuri siya ni Lolo. Hindi nagpatalo si David, nagsimulang gumawa ng atsara. Tensyonado ang dalawa, habang gumagawa ng gawaing bahay ay masama ang tingin sa isa't isa, walang gustong magpadaig. Sa gabi, hindi nagpatalo si Miguel, nagsimula ring magluto ng sinigang. Laking gulat ng lahat nang tikman ito, sobrang tamis, nalagyan niya ng asukal imbes na sampalok. Isa-isa nilang ibinaba ang kutsara. Iginigiit ni Miguel na sinunod niya ang recipe, nagdagdag lang siya ng isang katsarang asukal. Tumingin ang lahat sa malaking sandok na may asukal sa kusina, saka nag-order na lang ng Jollibee at kumain ng lahams. Kusang pinunasan ni David ang mantsa ng ketchup sa gilid ng labi ni Ana. Lumingon si Ana para asarin si Miguel, na ikinagalit nito at nag-walk out. Kinabukasan, pinag-aralan ni Miguel ang plano para sa Tagaytay Highlands Golf Course, kung saan matatagpuan ang paaralan ni Ana. Tinanong niya ang opinyon ng department head, na malapit kay Lolo. Sinabi ng department head na may mga pambihirang halaman sa lugar, tulad ng ilang uri ng endemic orchids, at ayaw niyang makitang masira ang ekolohiya doon. Nagpasya si Miguel na personal na puntahan ang lugar. Pagkasabi nito, binuksan niya ang tablet niya at nalamang nagkapalit sila ni Ana. Agad silang nagsimulang mag-away sa hallway dahil sa tablet. Nakita ito ni Clara, puno ng pagkadismaya ang mga mata. Bumalik si Ana sa opisina, naalala ang nangyari kanina. Ang palihim niyang nakitang pagngiti ni Miguel, hindi niya rin mapigil ang mapangiti. Ikinwento ng department head kay Lolo ang tungkol sa plano ni Miguel. Nagplano si Lolo na kontakin ang mga taga-baryo para magprotesta ng sama-sama, para mapigilan ang pagdevelop sa lugar. Pagkatapos, pinuntahan niya si Miguel, binigyan ng librong siya mismo ang sumulat tungkol sa lokal na ekosistema. Binigyang diin ang pagkakaroon ng endangered na orchid. Umaasa siyang pag-aaralan itong mabuti ni Miguel. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Lolo ang mga taga-baryo, ngunit na lamang iilan lang ang gustong magprotesta. Karamihan ay naniniwalang tataas ang halaga ng lupa nila dahil sa proyekto kaya pumayag sila. Kaunti lang ang kakampi ni Lolo. Samantala, nagpakain ng lechon at nagdaos ng fiesta ang ama ni Miguel para sa mga taga-baryo. Napakasaya ng atmosfera. Nakita ni Lolo ang mga taga-baryo na nasa party ng ama ni Miguel habang pauwi siya. Sumugod siya sa venue at pinagsisigawan ang mga taga-baryo. Tinawag silang mga mukhang pera. Pinagtawanan naman siya ng ama ni Miguel. Sinabing matagal na siyang talo. Akmang magagalit na si Lolo nang biglang sumugod si Ana para awatin siya. Ininsulto naman ng ama ni Miguel si Ana, na lumaki lang daw para maging isang ordinaryong guro.
Nagalit si Lolo at sinugod ang ama ni Miguel. Pagkatapos ng magulong eksena, pinakalma muna ni Ana si Lolo, saka dinala si Miguel sa tabi ng lawa para komprontahin. Siya ba ang nagsabi sa ama niya kung saan at kailan magpupulong si Lolo kasama ang mga taga-baryo? Tapos, sinadya ba ng ama ni Miguel na piliin ang araw na iyon, malapit sa lugar ng pulong ni Lolo, para magpakain sa mga taga-baryo? Itinanggi ito ni Miguel, hinding-hindi raw siya naglabas ng impormasyon. Bukod pa roon, tungkol sa nangyari ngayon, ipinahayag ni Miguel ang kanyang paninindigan, isa siyang negosyante, kikita ang golf course, kaya itutuloy niya ito. Magkaiba ang kanilang pananaw. Habang pinag-uusapan ang tungkol sa mga nakatatanda, biglang iniba ni Miguel ang usapan, binanggit ang 3 buwan nilang panandali ang relasyon at mabilis na paghihiwalay. Sa tuwing binabanggit ito, tinititigan ni Miguel si Ana ng mariin, na ikinaiilang niya. Sa daan pa uwi, nag-away sila ng nag-away, magkabilang direksyon ang tingin, walang gustong pumansin sa isa't isa. Naglinis ng katawan si Miguel at natulog. Hating gabi, nagising siya sa ginaw, sira pala ang aircon sa kwarto niya, o walang heater. Mahigpit siyang nagkumot para magpainit. Kinaumagahan, galit pa rin si Ana. Ayaw niyang sabayan si Miguel sa almusal, hinintay muna niyang matapos itong kumain bago siya umupo. Sinadya ni Miguel na bagalan ang pagkain sa harap ni Ana para inisin ito. Nabuwisit si Ana, nagsumbong kay Clara na nag-away sila ni Miguel dahil sa isyu ni Lolo. Nang marinig na nag-aaway ang dalawa, halatang natuwa si Clara, hindi napigil ang mapangiti. Kahit nagrereklamo si Ana, batay sa pagkakakilala niya dati, naniniwala siyang hindi magsisinungaling si Miguel. Hindi ito ang nagsiwalat ng plano ni Lolo sa ama nito. Patuloy namang nagsulsol si Clara, sinabing nagbabago ang tao. Sino raw ba ang nakakaalam kung anong klaseng tao na si Miguel ngayon? Para mapalapit kay Miguel, nagmungkahi si Clara na uminom sila ng beer sa bahay ni Ana. Pagkapasok pa lang, humanap agad ng pagkakataon si Clara na pumasok sa kwarto ni Miguel, umupo sa kama nito. Nang makarinig ng ingay sa labas, mabilis siyang lumabas, pumunta sa sala na parang walang nangyari. Pagkatapos ng ilang baso ng beer, nalasing si Clara, sinimulang ireto si Ana kay David, tanong ng tanong kung ano ang nararamdaman ni David para kay Ana. Na-pressure si David, sa pagkalito ay napainom ng alak, o naparami, agad nalasing at namula ang mukha. Nakita ito ni Clara. Sigurado siyang may gusto si David kay Ana. Bumalik si Miguel sa bahay, narinig ang boses ni Clara, umubo ng bahagya. Medyo nasusuka si Clara dahil sa kalasinggan, ay nalalayan ni Ana papunta sa kwarto. Si Miguel naman ang nag-alalay kay David pabalik sa kwarto nito. Lasing na natulog si Clara sa kama ni Ana. Hating gabi, nagising siya, tinanong si Ana kung nasaan ang bag niya. Hindi raw siya pwedeng matulog doon. Inaantok pa si Ana pero bumangon para tulungan itong hanapin ang bag. Kasabay nito, lumabas si Miguel sa sala para kumuha ng tubig, napansin ang isang tali na nakabitin mula sa kisame. Hinailan niya ito, bumukas ang daanan papuntang atek. Umakyat si Miguel sa atek gamit ang hagdan, natagpuan ang isang maliit na kahon na naglalaman ng mga litrato nilang dalawa ni Ana noong high school. Nakabitin ang mga binti ni Miguel sa pasukan ng atek, nagulat ng husto sina Ana at Clara na naghahanap ng bag. Nang marinig ang sigaw, mabilis na ibinaba ni Miguel ang kahon. Napansin ni Ana ang kahon, lumapit para agawin ito, ngunit nadulas at nahulog sa sahig. Bago pa man bumagsak, aksidenteng nahawakan ng kamay niya ang pantalon ni Miguel. Mabuti na lang at dumating si David sa tamang oras, tinakpan ng kumot ang katawan ni Miguel. Hiyang-hiya si Miguel, hawak ang kumot na pantakip sa katawan, umusad ng patagilid na parang alimango pabalik sa kwarto. Kinabukasan, ipinakita ni Miguel ang itinagong litrato kay Ana, tinanong kung bakit niya pa ito itinago. Ipinaliwanag ni Ana na nakalimutan lang niyang itapon, wala itong ibang ibig sabihin. Pagkasabi nito,
Kinumo niya ang mga litrato at itinapon. Pero ang totoo, hindi ito ang nasa puso ni Ana. Pag-uwi, pinulot niya ang naiwang kahon sa sala. Habang tinitingnan ang mga lumang litrato nilang dalawa, kinuha niya ang lumang cellphone at chinarge ito, tila gustong balikan ang kanilang mga alaala. Narinig ni Ana na bumalik si Miguel, tila pasuray-suray, mukhang may sakit. Inabutan siya ni Ana ng kumot. Uminom ng gamot si Miguel at humiga sa kama, ubo ng ubo. Tinulungan siya ni Ana na luwagan ang kurbata, kinuha ang temperatura, at nilagyan ng basang bimpo sa noo para bumaba ang lagnat. Sa kanyang panaginip, bumalik si Miguel sa panahong naghintay siya buong gabi sa harap ng bahay ni Ana. Ngunit iba ang eksena sa panaginip, hinintay niya ang babaeng mahal niya. Tumakbo si Ana papalapit sa kanya. Ang mga bougainvillea sa daan ay sabay-sabay na namulaklak. Iniabot niya ang kamay para haplasin ang minamahal, ngunit tumalikod si Ana at umalis. Sa katotohanan, iniabot din ni Miguel ang kamay at hinawakan ang kamay ni Ana, na nag-alaga sa kanya buong gabi. Bumaba ang lagnat ni Miguel, bumangon siya, hinayla si Ana paupo sa silya sa harap niya. Habang medyo lutang pa, hinalikan niya si Ana. Sakto namang may kumatok sa pinto. Natakot si Ana, mabilis na hinaranggan ng paa ang pinto, pinigilan si Lolo na papasok sana para magdala ng kumot. Pagkatapos, kinumutan niya si Miguel na tulog at tahimik na umalis. Kinabukasan, tinanong ni Miguel kung may pumasok sa kwarto niya. Nalaman ni Ana na nakalimutan ni Miguel ang nangyari kagabi, nainis siya ng husto at napahigpit ang hawak sa sandok. Masama ang tingin niya kay Miguel, aksidenteng napatingin sa labi nito, naalala ang mainit nilang halik kagabi, at mabilis na yumuko. Buong umaga, hindi makatingin ng diretso si Ana kay Miguel, at pilit niya itong iniiwasan. Tinukso siya ni Miguel na takot daw siya sa kanya. Mabilis na ipinaliwanag ni Ana na hindi niya ito iniiwasan. Pagkatapos lang noon, tiningnan siya ni Miguel, nataranta si Ana at napatingin na naman sa labi ni Miguel, mabilis na inalis ang kamay nito. Isang salita lang, nag-away na naman sila, gumagamit ng mga banat para insultuhan ang isa't isa. Si David, na nasa gitna, ay nanginginig. Sa gabi, dahil sa pag-aalaga kay Miguel buong gabi, nagkasakit din si Ana. Mahina niyang binuksan ang cellphone niya noong high school, tiningnan ang mga litrato nilang dalawa ni Miguel, muling naalala ang masasayang sandali noong sila pa. Napabuntong hininga si Ana, iniisip ang pagkatalo sa pastahan at ang posibilidad na makipagbalikan kay Miguel, hindi alam ang gagawin. Naalala ni Miguel ang itsura ni Ana kanina, hindi mapigil ang mapangiti. Bigla niyang naalala ang paghawak niya sa kamay ni Ana kagabi, at ang halik, bago pa man niya mapag-isipang mabuti. Dumating si Clara at pinutol ang kanyang pagmumuni-muni. Pumunta si Clara kay Miguel para sabihing medyo nagsisisi siya na nagalit siya dito at sinabi ang tungkol sa pagkagusto niya rito noon. Ang lamang ng tingin mo sa akin noon, pero ngayon ang tigas na ng ekspresyon mo, nasasaktan ako. Pumunta lang ako para sabihin sa'yo na tinitingnan lang kita, bilang higit sa kaibigan. Maybe, bilang kaibigan lang. Kaya, bumalik na tayo sa dati, magkaibigan lang. Pagkasabi nito, umalis agad si Clara dahil may pupuntahan siyang training sa Manila. Tumawag si Ana kay Clara para magkita sa labas ng gate. Ngunit nakita ni Clara si Miguel na paakay na rin ng kotse papuntang Manila para sa birthday ng ina nito, kaya nakiusap siyang makisabay. Sa daan, nakita ni Miguel sina Ana at David na hindi nakaabot sa bus, kaya umatras siya para isakay sila. Pagdating sa destinasyon, basta na lang sinabi ni Miguel kay Ana na hintayin siya, tatawag siya mamaya para ihatid sila pauwi pagkatapos ng birthday ng ina niya. Pagkaalis ni Miguel, ipinaliwanag ni Clara kay Ana na nagkataon lang silang nagkita, si Miguel daw ang nag-alok na isabay siya. Umuwi si Miguel para sa birthday ng ina niya. Sinabi ng ama niya na kanina lang ay personal na pumunta si Lolo ni Ana para humingi ng tawad. Nagsisisi raw si Lolo sa pananakit nito, pero sa ibang usapin,
Sinabi ni Lolo sa ama ni Miguel na gawin nito ang gusto nito, basta huwag nitong gagalawin ang apo niyang si Ana. Lumipas ang ilang oras, tapos na ang trabaho ni na Ana. Paminsan-minsan siyang tumitingin sa telepono, medyo umaasa sa tawag ni Miguel. Humanap sila ng restaurant para kumain muna. Pinariringgan ni Clara si Ana na matalino nga pero medyo simple-minded, hindi raw niya ito maintindihan. Hindi pumayag si Ana, sinabing mas naiintindihan niya si Clara kaysa si Clara sa kanya. Kalagitnaan ng pagkain, nagpunta si Ana sa banyo. Si Clara na lang ang naiwan sa mesa. Sakto namang tumawag si Miguel, sa numero ni Ana. Kinuha ni Clara ang telepono ni Ana at pinatay ang tawag. Nasa kotse si Miguel, huminto sa gilid ng daan, tumawag ulit, wala pa ring sumasagot. Pamilyar ang eksenang ito, naalala ni Miguel ang gabing iyon, kahit ilang beses siyang tumawag, hindi niya narinig ang boses ni Ana. Natakot si Clara na tumawag ulit si Miguel, kaya pinatay niya ang telepono ni Ana. Nang makitang pabalik na si Ana, mabilis niyang itinago ang telepono sa bag niya. Dahil sa ginawang masama, medyo nakonsensya si Clara. Nagsinungaling siya na may kaibigan siya sa Manila, dadalawin niya ito ngayong gabi. Kaya hindi siya sasabay pa uwi kina Ana at David. Ganoon na nga, umalis si Clara dala ang telepono ni Ana, iniisip kung paano itatapon ang teleponong ito. Hindi matawagan si Ana, gustong kontakin ni Miguel si David. Akmang ay dadial na niya ang numero ng makaramdam ng konting sama ng pakiramdam, uminom siya ng gamot na dala niya, at hindi na itinuloy ang pagtawag kay David. Umalis na si Clara, sina Ana at David na lang ang naiwan. Nagmungkahi si David na magstay sila ng mas matagal, mag-ikot-ikot sa Manila. Kumain sila ng street food, isaw, fishball, nakinig sa magandang musika, sabay na naalala ang unang pagkikita nila sa ospital. Naramdaman ni Ana na mapalad siya dahil si David na dating desperado ay naging malumanay at maalaga na ngayon. Ang maalagang si David ay sinamantala ang pagkakataon para magtapat, tinanong kung pwede niya bang magustuhan si Ana. Pagkatapos ng paghihiwalay nila sa ospital, hindi niya madalas maalala si Ana, nakipag-date na rin siya sa iba. Ngunit sa muling pagkikita nila, napagtanto niyang palagi pa rin palang nasa puso niya si Ana. Hindi kailangang piliting alalahanin dahil palagi siyang nandyan, parang anino. Nang marinig ito, tila may naramdaman si Ana. Hindi ba't ganoon din ang nararamdaman niya para kay Miguel? Tungkol naman sa pagtatapat, malinaw na ang sagot sa mukha ni Ana. Mabait si David, pero turing lang niya dito ay katrabaho, kaibigan. Pagkatapos noon, naging medyo awkward ang samahan nila. Humanap ng dahilan si David para maunang umalis. Bago umalis, narinig niyang medyo umuubo si Ana. Ipinatong niya ang jacket niya sa balikat nito, pinagsabihang umuwi na ng maaga. Nang pauwi na, naalala ni Ana na parang nawala ang telepono niya. Hindi niya mahanap, kaya pumunta siya sa terminal para sumakay ng bus pauwi. Nagkataong nadaanan ng bus ang kotse ni Miguel. Bumalik si Ana sa paaralan, tumakbo sa track oval. Umaalingaw sa isip niya ang sinabi ni David. Sa muling pagkikita natin, napagtanto kong palagi ka pa ring nasa puso ko, palagi kang nandyan, parang anino. Hindi ba't ganoon din ang nararamdaman ni Ana para kay Miguel? Ilang hakbang pa lang, natapilok si Ana. Nagkataong dumating din si Miguel sa track oval at sinalo si Ana. Tuloy mo lang, sabi ni Ana. Hindi niya maintindihan kung bakit pagkatapos ng 18 taon, biglang sumulpot si Miguel, nagpumilit pang tumira sa bahay niya, at ginamit pa ang bougainvillea bilang pastahan.